Mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tina. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari noong taong 2016 dito sa amin sa Samar. Ito ay tungkol sa naging karanasan namin ng aking asawang si Olding. Tungkol sa mga nilalang na tawagin na lamang nating mga aswang. Bagong kasal lang kami ni Olding nang sabihin ko sa kanya, nalilipat na kami sa aming bagong tahanan. Dati kasi ay nakikitara lang kami sa aming mga magulang. Ngunit katulad ng ibang mga bagong kasal, nangarap din kaming makabukod ng tirahan. Nais naming matutong mamuhay ng walang ibang sinasandalan, kundi ang isa't isa. Nais naming maranasan kung ano ba ang pakiramdam ng mag-asawang namumuhay ng walang ibang nakikialam sa aming mga desisyon patungkol sa pamilya. May malaking lupain sina Olding dito sa Samar. Sa katunayan, sila ang isa sa mga may pinakamalaking palayan dito sa aming bayan. Kaso lang, hindi yata mawawala sa mga taong ugaling hindi maintindihin. Kaya naman madalas namin na nami-misinterpret ang aking mga biyanan. Sa pagkakilala ko kasi sa kanila ay medyo may pagkamatapobre at mahilig manginsulto ang mga ito. Kaya para maging maayos ang pagsasama namin ni Olding ay ako na ang nakiusap sa kanya na bumukod kami habang wala pang nangyayaring anomalya sa pagitan ko at ng kanyang mga magulang. Ipinaghanap kaagad ako ni Mr. ng panibagong bahay na matitirahan. Labis akong nagpapasalamat at nagawa niyang pumayag sa aking munting pakiusap. Sa isang lumang bahay sa may bayan, doon niya ako dinala. Pinagmasdan ko ang buong paligid. Matataas ang talahib at iba pang ligaw na damo. Nakakabingi na katahimikan at mas lamang ang bakanting lote kaysa sa mga taong nakatira. Naisip ko, maganda doon. Dahil tahimik. Kaunting linis lang, alam kong gaganda din ang kapaligiran. Wala na akong ibang hahanapin pa kundi ang katiwasayan na alam kong makakamit naming mag-asawa dahil sa pagkakaroon namin ng sariling tahanan. Tinanong ko si Olding kung kanino niya nabili ang nasabing tahanan. Sa dating kaklase daw niya na ngayon ay nagmamigrate na sa abroad. Wala na daw siyang ibang mahanap kaya pinatusnan niya ang bahay na iyon. Tumawa ako sabay sabing okay naman ang bahay na ito na wala kaming hahanapin pa. Napabuntong hininga na lang siya at sumunod na sa aking maglakad patungo sa bahay na aming lilipatan. Nilibot pa kasi namin ang buong bakuran para naman makabisado ko ang lugar kahit papano. Walang masyadong tao sa baryong iyon at halos wala ring kabahayan na makikita. Subalit kahit na ganoon ay wala rin naman kaming magagawa. Dahil kung hindi kami titira roon, ay wala na kaming mahanap na iba pang matitirahan. Hindi rin naman kasi ganoon kalayo ang baryong iyon mula sa lugar kung saan ako nagtatrabaho. Isa nga pala akong teacher samantalang si Olding naman ay naka-duty sa bayan bilang isang pulis. At least, hindi na ako gaanong malayo sa bayan. Isang sakayan na lang at darating na kaagad ako sa eskwelahan kung saan ako nagtatrabaho. Naging maayos naman ang buhay namin ni Olding sa baryong iyon. Dahil medyo mahal ang mga bilihin sa baryo ay lingguhan na kami kung mamili sa bayan ng aking asawa. Malimit din siyang maiwan noon sa istasyon kaya napapauwi na lang ako ng mag-isa. Ayos lang naman sa akin iyon dahil madalas ko namang ginagawa ang ganito. Sa katahimikan lang ng bahay ako hindi nasanay. Nung una wala naman akong napapansing kakaiba. Normal lang ang takbo ng oras ko buong araw. Babangon at maliligo. Papasok sa school. Uuwi tapos magtatrabaho na naman. Tambak na sa lesson plans at kung ano-ano pang may kinalaman sa aking mga estudyante.
Mula sa bayan ay motorsiklo ang sinasakyan ko pauwi. Marunong naman akong magmaneho kaya hindi ako kinakabahan kapag uuwi ako sa hapon. Kaso lang may mga panahon din na ginagabi ako. Nagpa-file ako ng process para makalipat sa school sa baryo. Kaya kailangan ko pang umuwi-uwi ng mag-isa. Wala naman akong magawa noon kung hindi ang tiisin ang ganoong bagay. Nakakainis lang kasi kahit alas 7 pa lang ng gabi ay sobrang tahimik na ng aming lugar. Ni wala man lang naliligaw na kahit isang motorista o mga batang dadaan lang sa kalsada. Hanggang sa isang gabi, nagmamaneho ako ng motor pauwi sa aming bahay. Ang ilaw sa motor ang nagsisilbing liwanag ko na mga oras na iyon. Hindi ko mapigilan ang kabahan sa hindi ko naman malamang dahilan. Nagpapalingalinga ako sa paligid ngunit wala naman akong nakikita. Kaso lang, iba ang kutob ng dibdib ko. Hindi ko maiwasang magmaktol kahit nag-iisa lang ako. Hindi ko dapat nararamdaman ang ganito. Nananatiling alerto na lang ang aking pagkaramdam habang binibilisan ang pagpisil ko sa accelerator. Kahit kinakabahan man ay nagpatuloy na lang ako sa aking pagmamaneho. Hindi na ako lumingon pa sa aking daanan sa takot na baka kung may makita akong kakatawang bagay na siguradong ikakahindi ko. Matatakotin pa naman ako sa mga multo o kahit na anong elemento, lalo na may third eye din ako. Malapit na ako noon sa aming bahay nang biglang nanindig ang aking balahibo sa batok. Ramdam ko rin na tila lumulutang ako sa hangin ng mga sandaling iyon. Napapausal na lang ako ng dasal para kahit papano ay mawala ang ganoong pakaramdam ko. Alam ko sa mga sandaling iyon may kasama na ako o baka nga kanina pa ako pinagmamasdan. Kumakabog ang dibdib ko habang nakikiramdam. Panaka-naka pa akong tumikim para mabawasan ang takot na dahang-dahang namumuo sa dibdib ko. Alam kong bawal pero kung kailan kinikilabutan ako, ay tsaka ko pa naisip na tawagin ang Panginoon. Sa isang iglap, napahinto ako sa aking pagmamaneho. Naging alerto ako sa paglingon-lingon sa paligid. May narinig kasi akong tila huni na hindi ko gaanong marinig ng malinaw. Napalingon ako sa aking likuran ngunit wala naman akong nakita roon. Nilibot ko pa ang aking paningin sa paligid ngunit wala talaga akong makita. Dumagundong ng malakas ang dibdib ko. Wala pa akong nakikita pero grabe na ang kilabot na nadarama ko. Sinubukan ko pang umabante at minaobra ulit ang motorsiklo. Pero natulos na ako sa aking kinaroroonan. Maya-maya lang huminto sa pagtibok saglit ang puso ko. Mula sa di kalayuan, may natanaw ako. Isang babaeng nakaitim na bestidang abot hanggang sa akong. Mahaba ang buhok at mukhang nawawala sa sarili. Napaatras ako sa labis na takot. Hindi ko mataya kung ang taong nasa harapan ko ay aswang o sinasadipan lamang. Makailang beses kasi siyang parang nagwawala, tapos bigla na namang magningisay. Saksi pa ako kung paano dahan-dahang namigat ang kanyang mga braso habang pinapahaba ang kanyang mga kuko. Tinangka ko sanang lapitan ng babae ngunit nang umangil ito ay nanlaki ang aking mga mata at inihanda ang aking sarili. Hindi pa man gumagalaw ang babae pagkaramdam ko. Sasalubungin na niya ako. Bumaba ako ng buntor tsaka pilit siyang inaninag. Hintakot akong tumili ng nanginginig na lumapit siya sa akin. Hindi ako magkanda o gagas sa pag-atras habang nakikiusap sa kanya na huwag akong lalapitan.
Nanginginig na yung mukha ako para maghanap ng pwede kong may panakot sa kanya. Natutuwa ako nang maalalang may mga gamit akong pang-ayos sa makina ng motor. Kinuha ko ang isa at sinubukang ipanakot sa babae. Ngunit gayon na lang ang kabog ng aking dibdib nang makitang kay bilis na nakalapit sa aking mukha ang babae. Isang matinis na tilina naman ang aking pinakawalan dahil sa labis na takot. Mabaliw-baliw na naghanap ako ng paraan para makalayo. Ngunit nangilabot lang ako ng gusto nang makita kong magikik ang nilalang. Habang dahan-dahang pinaglalandas ang kanyang kuko sa aking mukha. Hindi ko na napigilan pa ang paglabas ng isang hikbi nang mapansing kaunti na lang ay sasagpanginan niya ako. Mangyak-ngyak na umbabante ako para mapalayo kahit papano sa nilalang. Nakakatakot na nilalang ang nais na pumatay sa akin noon. Tinitigan ko ang babae. Mukhang wala siyang balak na lubayan ako, kaya nanginginig na inilabas ko ang aking cellphone para tawagan si Ilding. Ngayon ko lang kailangan ng kanyang tulong kaya sana magawa niya akong puntahan sa lugar na iyon. Nanginginig akong nagdial ng aking phone. Natawagan ko at nakausap si Ilding pero hinawi ng aswang ang hawak kong aparato. Dahilan para tumilapon ito sa malayo. Gayon na lang ang pagkasindak ko. Ubod lakas na akong sumigaw para makahingi ng tulong. Hindi ko maintindihan ang takot at kilabot na aking nadarama. Para bang mamamatay na ako. Dahan-dahan akong bumaling ng tingin sa kung sino mang nilalang. Nanlilisik ang kanyang mga mata na para bang wala ng balak na maging mabuti pang nilalang. Nanlaki ang aking mga mata nang matitigan ang kanyang mukha. Tila babalatan ako ng buhay ng nilalang sa aking harapan. Pakiwari ko, animoy nalusaw ang aking mga binti at hindi ko na maramdaman. Napasalampak ako bigla sa lupa. Makailang beses na humakbang ang aswang. Pinagmasdan niya ako at hinahalakhakan. Nakakabinging sigaw ang aking pinakawalan nang inatake niya ako at pinagkakalmot. Oo, literal na sinugatan niya ako kahit na magkakakilala tayong lahat. Napaigik ako nang lumandas ang kanyang matulis na kuko sa aking balat. Pakiramdam ko, binalatan niya ako ng buhay. Sa sobrang hapdi ng kanyang ginagawa sa akin, nilakasan ko ang aking loob at sinubukang manlaban. Ang batong hindi ko magawang ipanakit kanina ay hawak ko pa din. Nang makita kong nagkamali siya ng galaw at napalapit sa akin, walang habas ko itong ipinukpok dahilan para saglit siyang magwala. Nang masugatan ko ang mukha ng aswang ay tsaka pa lamang ito nang ngangalit ang mga bagang. Basta ang alam ko, nanlilisik na ang mga mata ng aswang habang nakatitig sa akin. Naalala kong may nakalagay akong bawang sa aking bulsa kanina. Nagmamadali akong kinuha iyon at piniga. Kumalat ang amoy bawang sa aking harapan. Hindi na ako nagaksaya ng oras pa. Napakislot kaagad ang aswang nang walang babalang ipinahid ko ang bawang sa kanyang muka. Gayon na lang ang panggagalaitin niya sa sobrang galit. Habang nakikipagbuno sa aswang, inubos ko ang aking lakas para makawala mula sa mahigpit niyang pagkakahawak. Hindi ako papayag na patayin niya ng ganun lang. Nang makahanap ako ng tiyempo, nakawala nga ako sa kanyang pagkakahawak, sabay sipa sa kanyang tiyan. Tumilapon ang aswang at mabagsik na sumingasing. Nang tumihaya siya, bumangon naman ako at iwanasiwa sa kanyang mukha ang namataan kong batong may matulis na dulo, dahilan para masugatan siya sa kanyang pisngi. Galit na galit ang aswang sa akin, ngunit nasindak na siya nang makitang hindi ko na siya atrasan. Talagang gagawa na lamang ako ng paraan para mailigtas ang sarili ko
kaysa naman hayaan siyang patayin ako. Bigla siyang umatras papunta sa kakahuyan at umamot ng lakas sa kadiliman para makatakas. Dito ko na sinamantala ang pagkakataon at maras na tumakbo nang hindi na nag-aabalang lumingon pa. Literal na iniwan ko ang aking motorsiklo sa daan. Ilang di pa pang layo ko noon sa aming bahay nang makarinig ako ng pagbusina. Si Ulding. Huminto ako sa paglalakad at natatarantang niyakap si Ulding na nagmamadali namang bumaba para dalawan ako. Kinumusta niya ako kung ayos lang ba ako at kung hindi ako nasaktan. Mangyak-ngyak na lumapit ako sa kanya at yumakap. Hindi naman ako nasaktan pero halos halokayan ng katawan ko sa labis na takot. Sobra daw siyang nag-alala nang magtaka sa narinig na pagsisigaw ko sa kabilang linya. Akala niya may nangyari ng masama sa akin. Ipinaliwanag ko sa kanya ang totoong nangyari. Sinabi ko na may aswang dito sa aming lugar. Nagmamadali niya akong pinaangkas sa kanya namang motorsiklo. Aniya, may mga nakasunod sa kanya ng mga pulis, kaya maya-maya lang daw ay ihahati na din dito ang aking cellphone at motor. Nang makapasok kami sa bahay ay marahas kong isinara ang pinto. Nanginginig ako sa takot. Marahas kong isinara ang mga bintana at pinto, tsaka siya hinila papunta sa aming kwarto. Tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Nang nasa loob na kami ay napayakap ako sa aking asawa. Buong akala ko talaga ay mamamatay na ako. Hindi ko makalimutan kung anong nilalang ang umatake sa akin. Mapupula ang kanyang mga mata. Nanilisik at parang lalamunin niya ako ng buo. Kitang-kita ko pa ang mga kalmot na iniwan ng aswang sa aking buong katawan. Gayunpaman, pilit kong iwinaksi ang takot dahil gusto kong magpahinga. Labis akong nasindak sa mga nangyari sa akin ngayong araw. Sana lang, huwag na itong mangyari pa ulit. Makalipas ang ilang oras ay dumating nga ang ilan sa kasamang pulis ni Ulding. Dala nila ang aking cellphone at motorsiklo. Nanginginig na tinanggap ko naman ang mga ito at nagpasalamat. Buong akala ko talaga hindi ko nang magagawang kuhanin ang mga bagay na ito. Ipinaliwanag sa akin ni paring Homer, ang kinakapatid ni Ulding, na nakasanayan na daw talaga ng mga tao na makarinig ng kwento tungkol sa aswang. Lalo na sa lugar kung saan kami nakatira dahil sa kalsadang ito, madalas nagpapang-abot ang mga aswang naggaling sa malalayo. Bonus na lang daw para sa mga aswang na may makatagpong mga tao sa lugar na ito para kanilang ihapunan. Para bang nagsisilbing airport na daw nila ang malapit na kalsada rito. Kaya naman halos iwas na ang mga tao na lumabas tuwing gabi. Nananatili na lang daw sila sa kanilang mga tahanan para wag nang maaborito sa mga aswang na gustong manakit ng mga inosente. Hinarap ko si Ulding at tinanong kung ano bang gagawin namin. Aniya, pwede kaming lumapit sa mga albularyo. Pwede kaming magpakonsulta at humingi ng pangontra laban sa mga aswang. Ang mga ganong nilalang kasi ay hindi naman namin magagawang kalabanin ng mano-mano lang. May taglay na kakayahan ng mga aswang para makipaglaban gamit ang katiting lamang nilang lakas. Kaya naman sumama ako kay Ulding at lumapit kami kay Mang Cardo, ang albularyo sa amin. Aniya, isang aswang buruka daw ang umatake sa akin. Mabuti na lang at hindi ako napuruhan. Dahil kilalang pumapatay talaga ang nasabing aswang. Tsaka sila mandadagit para dalhin sa kanyang mga aswang na supling ang bawat biktima. Susugod daw ang aswang bilang isang normal na nilalang. Pero kapag papatay na ito, ay tsaka pa daw lilitaw ang kanyang nakakapangilabot na mga pakpak.
Para sa proteksyon, binigyan ako ni Mang Cardo ng pulseras na magtataboy sa mga aswang. May sapat itong orasyon at ritual para iyong balakin pa lang nilang mag-atake ay makakaatras na sila. Nagpasalamat ako kay Mang Cardo. Bago kami umalis ay may inabot siyang punyal sa akin. Kulay pilak ito at aniya. Ibinabad niya iyon sa espesyal na langis para kahit sino mang masugatang aswang ay mapuruhan ito. Sabi niya kailangan daw kahit hindi kami marunong makipaglaban ay marapat lang na alam namin kung paano depensahan ang aming mga sarili. Dapat palagi kaming handa. Nang umuwi kami sa bahay ay naging panatag na ako. So far naman ay hindi ko na din nakikita ang aswang na inaatake ako. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinabi ni Mang Cardo na ang aswang ay mga dayo. May ibang taga rito din ang naghahanap ng tiyempo para makapangbiktima. Nang sa gayon, sila man ay lumakas at maging makapangyarihan. Hindi ko lang ito masabi-sabi kay Olding kasi wala kaming ebidensya. Pero alam ko kung sino ang umatake sa akin ng gabing iyon. Sigurado akong ito ay walang iba kundi si Aling Nona. Ang aming matandang kapitbahay na nasa tapat ng aming tahanan. Kung ano man ang binabalak niya at nagawa niya iyon sa akin ay siya lamang ang tanging nakakaalam. Sana lang huwag na niya akong atakehin pang muli. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. More power po sa inyong channel at God bless. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Caspar. Itago niyo na lang ako sa pangalang Troy. 28 anyos. Nais ko lang na ibahagi ang naging karanasan ko tungkol sa mga aswang na nangyari noong taong 2015 sa isang bayan dito lang din sa Samar kung saan ako nakatira. Una ko pong nadiscover itong inyong channel noong 2021. Nakasanayan ko ng makinig sa inyong mga ibinabahaging kwento na tunay nga namang makabuluhan at nakukuhanan ng leksyon. Akala ko hindi na ako mabibigyan ng pagkakataong may bahagi sa inyo itong mga kwentong pinagdaanan ko. Malamang wala nang kahit sino ang maniniwala na ako man ay minsan nang ginambala ng isang aswang. Nakahiligan ko na noon ang maligo sa batis tuwing Sabado. Wala kasing pasok at maraming labahin si nanay. Hindi man ako tumutulong sa paglalaba ay ako naman ang nagpapasan yon dahil mabigat at medyo mahirap dalhin ang palanggana o yung malalaking batya. Sinasamahan ko si nanay hanggang sa matapos siyang makapaglaba at maligo. Ang aming lugar dito sa Samar ay kapatagan. May palayan kami at pastuhan, pero wala kaming alagang hayop. Tanging manok at baboy at pambahay na hayop lang ang inaalagaan namin, gaya ng pusa at aso. Kahit simple lang ang aming pamumuhay ay masaya naman at matiwasay. Si tatay ay nasa umahan o yung amin ngang palayan. Buong araw din siyang nagtatrabaho tapos hapon na siya kung uuwi. Ako ang nakatukang sumama kay nanay para wag nang gawin ang mabibigat na trabaho. Hindi na namin siya pwedeng parsahin kasi mabilis siyang mabinat. Iba pa naman si nanay kung mabinat dahil lahat kami naaapektuhan talaga. Hanggang sa isang araw, niyaya ako ni nanay na magpunta sa batis. May dala siyang mga labahin, kaya katulad ng nakagawian, hindi na ako nagaksaya ng aking panahon at inayos na ang mga kailangan naming dalhin. Palanggana, maruruming labahin, sabon at iba pa. Si nanay naman ang nagsarado ng lahat ng bintana pati ang mga pinto. Nag-iisang anak nga lang pala ako,
kaya solo ko ang atensyon ni nanay. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng aking pagiging binata na ay medyo isip bata pa ako, to the point na umuungot pa ako kay nanay ng mga bagay na gusto ko. Ilang metro lang ang layo ng bahay namin sa Batis. Hindi naman umuulan ng mga oras na iyon, kaya hindi maputik at madulas ang paligid. Nauuna akong naglakad kay nanay. Siya naman ay nakasunod lang sa likuran ko. Binibiro ko si nanay ng mga oras na iyon. Ang sabi ko sa kanya, may bayad ang pagpasan ko ng palanggana. Bigla niya akong binatukan kaya naman nahimas ko ang aking ulo. Dito ako nakarinig ng pagtawa. Otomatikong napalingon ako at nahihiyang ninisihan ni Gary. Oo nga pala, si Gary ay kaibigan ko. Sa malapit sa Batis lang din sila nakatira. Ang totoo niyan, dayo lamang sila sa aming bayan. Nagmula sila sa bayan ng Leyte, pero lumipat sila sa aming lugar dahil sa kahirapan. Ako ang unang nakipaglapit kay Gary. Mabait naman siya pero mahiyain. Sila ang nakabili ng lupa na bininta ng kapitbahay naming si Mang Brando. Ang nakakatuwa pa doon ay malapit siya sa Batis. Kaya naman kapag naglalabas si nanay hindi na din ako nabuburyong. Dalawa kaming naliligo at nagtatampisaw sa tubig. Magkasing edad lang kami kaya nakakatuwang pareho kaming nakaka-relate sa mga bagay-bagay. Hindi nga kami naghihiwalay ni Gary kapag nasa Batis kami kasi palagi kaming nagkukwentuhan. Magkasabay na nga kaming naglakad ni nanay at Gary papunta sa may Batis. Maging si nanay ay binati ng aking kaibigan kaya napapangiti ako. Aniya, gusto daw niya ang mga ugaling katulad ng kay Gary. Magalang at may takot sa Panginoon. Madalas kasi namin itong makitang palaging nagsa-sign of the cross. Pagdating sa Batis, nagsimula na si nanay sa paglalaba. Ako naman ay inayan ni Gary na maligo. Nagunahan kami sa paglangoy sa malalim na bahagi. Pagkatapos, nagbaliksahan kami sa pagsisid. Sobrang saya namin dahil sa aming mga pinagagawa. Maya-maya pa, nagulat ako ng galit na tinawag ng isang matanda si Gary. Isang matandang babaeng nasa edad 50 pataas. Nakapamayawang ito at nanlilisik ang mga mata. Itago na lang natin siya sa pangalang Aling Melba. Siya ang nanay ni Gary. Si Aling Melba ay kabaliktaran ni Gary. Kung gaano kabait ang kaibigan ko ay siyang higpit at sungit naman ng kanyang nanay. Palaging nakasimangot, palaging galit. Naisip ko, pinaglihi yata siya sa sama ng loob. Na hindi ko siya nakitang ngumiti kahit minsan. Nagmamandaling nilapitan ni Gary ang kanyang nanay. Kitang-kita ko kung paano piningot ng matanda ang kanyang tainga. Kaya naman napaaray si Gary. Bakit kaya hindi natatakot si Aling Melba? Nasaktan ang kanyang anak. Gayong wala naman itong ginagawang masama. Bubulong-bulong si Aling Melba habang pinandidilatan si Gary. Tapos iniwan na lang niya ang aking kaibigan ng wala man lang babala. Hindi ako nakapagsalita dahil sa pagkabigla. Naawa ako sa kanya kaya naman nang bumalik siya sa aking kinaroroonan, ay nag-aalalang tinanong ko siya kung ano ang problema. Aniya, napagalitan daw siya ng kanyang nanay dahil may iniwan siyang trabaho sa bahay na hindi niya natapos. Kailangan daw muna niya itong asikasuhin, kaya naitanong ko kung ano ba iyon. Sabi naman niya, naglilinis daw siya sa kusina, tapos iniwanan niya lang basta.
Tumango ako at nagmandali sa pagbibihis. Sinabi ko sa kanya na pwede ko siyang tulungan para makapaglangoy na kami. Nangislap ang mga mata ng aking kaibigan. Aniya, sige at aalis na daw ang kanyang inay. Mamaya na ako papasok kapag wala na ito. Naghintay kami ng ilang sandali hanggang sa makaalis na nga si Aling Melba. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, pero may pakiramdam akong mamamalengke siya dahil may dala siyang basket na lalagyan ng kanyang mga pinamili. Nagmamadali akong pumasok sa kanilang bahay pagkatapos kong silipin naman si nanay. Naglalaba pa din ito dahil medyo marami pa ang kanyang dalang maruruming damit. Medyo malaki ang bahay ni Gary. Kaso lang sa tingin ko, 3 lang silang nakatira. Siya at ang kanyang mga magulang. Sabi pa ni Gary, maupo na lang daw muna ako at siya na ang bahalang maglinis ng kusina. Naupo nga ako pero ilang minuto lang. Nagsimula na ako sa pagbusisi sa itsura ng bahay nila. Nakita ko ang magulo nilang higaan. Walang linis na mga sulok. Puno ng alikabok. Hindi lang iyon. May nalalanghap akong amoy malansa sa paligid. Gusto ko sanang itanong kay Gary kung ano iyon. Pero nagulat ako nang pumasok ako sa kusina nila. Naabutan ko si Gary na abala sa pagsamsam ng malalaking hiwa ng karne sa kanilang lamesa. Namilog ang aking mga mata at sasabihin sana na nagkatay pala sila ng baboy. Ngunit nang makita ko ang ulo ng isang tao na natatakpan ng malaking parte ng laman sa bandang tiyan ay napaatras ako. Tao ang kinakain nila. Napalunok ako. Tila hindi alam ni Gary na pinagmamasdan ko siya, kaya naman hinayaan ko pa ang sarili ko na pagmasdan ang ginagawa niya. Muntika na akong mapasukan nang makita na takampan niyang tinikman ang hilaw na pagkain mula sa karne ng tao. Nanliit ako sa aking pakiramdam nang makita kung paano niya nginuya ang mga ito. Nadinig na dinig ko pa hanggang sa aking kinaroroonan. Nanghina ako at nawalan ng lakas dahil sa aking nadiscovery. Pakiramdam ko ay ako ang kanilang kinakain. Nanginginig na napaatras ako at dahan-dahang umalis. Ni hindi na ako nagpaalam kay Gary para lang wag na niya akong pigilan. Naisip ko noon, kaya pala siya weirdo kasi isa siyang aswang. Kaya pala masungit si Aling Melba kasi aswang din ito at malamang ganoon din ang tatay ni Gary. Namumot lang nilapitan ko si nanay. Gulat na gulat siya nang basta ko na lang siyang tulungang magbanlaw ng mga sinabunan niyang damit. Biniro pa ako ni nanay na mas madali daw talaga ang pagtatrabaho kapag pinagtutulungan. Hindi yung titignan ko lang sila tapos hahayaan na kung kailan matatapos. Walang sali-salitang pinasan ko ang kanyang mga nilabahan at kaagad na dumiretso sa paglakad. Takang-taka si nanay sa aking kinikilos. Pero hindi ko naman magawang sabihin sa kanya ang aking natuklasan habang nasa daan pa kami. Halos hilahin ko na nga siya para lang makasunod siya kaagad sa akin. Nang dumating kami sa bahay, ipinagtapat ko kina nanay kung ano ang aking nakita. Sila man ay nagulat ni tatay. Hindi nila akalaing ang aming bagong kapitbahay ay mga aswang pala. Umiling-iling si tatay at sinabing kailangang bantayan daw namin ang nasabing mag-anak. Hindi daw pwedeng hahayaan na lang namin na gumawa sila ng kababalagan dito sa aming lugar. Paano ay ilang beses na kaming inatake ng aswang dati. Kaya naman pinakaiiwasan talaga namin ang mga nilalang na may kagustuhang saktan kami. Tumango ako at medyo na-discourage nang malaman ko kung ano ba talaga si Gary. Halata namang mga aswang sila. Kung bakit sa kakahuyan sila nagtatago ay hindi ko alam. Isa lang ang natitiyak ko. Kapag nakipaglapit pa ako sa kanila ay paniguradong mabibiktima lang ako.
Nanuyo ang aking lalamunan. At naisip ang panahong tumatakas ako sa bahay para makipagkita kay Gary. Bakit ko ba naisip na pumunta sa Batis? Paano kung naisip nilang ako naman ang lantakan? Dahil walang sino man ang magdududa sa kanila kung sakali mang mawala ako doon. Munti ka na pala akong mapahamak tapos wala pa akong kaalam-alam. Kung sana nagawa kong kilalanin mo na si Gary bago ako nakipaglapit sa kanya. Mukhang ayos pa sana. Isang araw, bumalik muli ako sa Batis. Ang sadya ko lang talaga ay magmatsyag. Kagad akong nagtungo sa batuhan kung saan tanaw ko ang bahay ni Gary. May nakikita akong tao sa bintana. Hindi ko lang matiya kung babae ba siya o lalaki. Medyo madilim kasi sa kanyang kinaroroonan, kaya hindi ko siya gaanong maaninag. Sa bagay, medyo madilim naman talaga sa bahay ni Gary dahil sa mga kortina. Para bang ayaw nila sa liwanag. Nang makaakyat ako sa may batuhan ay kaagad akong nagkuble na tamang makakasilip sa kanilang bahay. Pero yung tipong hindi naman ako makikita mula sa kanila. Nang muli akong napasilip, napakunot-no ako. Wala namang tao. Wala ding naiwang bakas na may palakad-lakad sa bandang iyon kanina. Napasuyod ako ng tingin sa paligid. Tahimik at walang tao. Medyo natakot din akong tumuloy sa kanilang bakuran at baka may bigla na lang manakmal sa akin. Sinubukan kong mag-ingay sa pamamagitan ng pagbabato sa kanilang bubungan. Ngunit wala man lang sumagot. Ibig sabihin, wala nang tao sa bahay nila. Dahan-dahan na lang akong umatras at bumalik sa aming tahanan. Bahala na. Bigla akong natakot sa isiping baka nagtatago lang sila at hinihintay na lumabas ako. Ayaw ko namang mangyari iyon na dumating sa puntong ako na ang naghahatid ng aking buhay sa kapahamakan. Ilang saglit lang bumulaga sa aking harapan si Gary. Dito na ako natakot at walang babalang kumaripas ng takbo. Kung hindi ba naman ako tanga, bakit kung kailan hapon na ay tsaka ko pala sila minamatyagan? Kay bilis pa namang gumabi dito sa Batis. Mas lalong dumilim ang kalangitan dahil sa naglalakihang punong kahoy na pilit tinatakpan ang liwanag ng buwan. Bako-bako na ang kalsada at maraming tumutunog na eksekto. Lihim kong naidasal na sana walang mababangis na hayop sa paligid. Ayaw kong mamatay na gutay-gutay ang katawan at duguan. Mas lalong ayaw kong habulin ako ni Gary at patayin. Gusto kong murahin ang sarili. Hinihingal na ako habang pawisang binabagtas ang masukal na daanang iyon. Kasing taas ko na ang mga talahib na nagbibigay ng makating pakiramdam sa aking balat. Hirap ako sa paglakad dahil sa madilim at niwala man lang akong dalang flashlight. Kung saan-saan tuloy ako nabubunggo. Wala na akong pakialam kung magalusan man ang binti ko dahil sa makakating damong tumutubo sa lupa. Ang mahalaga lang doon sa akin ay makalayo ako. Tahimik na sa daang tinatahak ko. Wala nang dumaraang jeep o anumang sasakyan. At bahagya pa akong nakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng kuliglig at iba pang panggabing hayop. Sa bawat paghakbang ko ay palamig ng palamig ang temperatura. Nararamdaman kong sinusundan talaga ako ni Gary at malamang ng kanyang mga magulang din. Napahinto lang ako sa paghakbang nang may papansin akong taong nakatayo sa unahan ng daraanan ko. Para bang sinasadya akong hintayin doon, kaya naman nanginig na ako. Nang lumapit sa akin ang bulto ay napagtanto kong si Aling Melba pala yun. Nakangisi siya at mukhang may binabalak na masama. Kaya naman napaatras na din ako. Nangihina akong napasalampak sa lupa. Tila nawalan ako ng lakas sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko, tinakasan ako ng kaluluwa. Katapusan ko na yata.
Bago pa man ako madaluhong ni Aling Melba ay humarang na si Gary at sila ang nagpambuno. Sinamantala ko ang pagkakataon. Pinagbabato ko si Aling Melba habang panay ang paghingi kay Gary ng tawad. Tila nakakaintindi naman si Gary dahil hinila niya ang kanyang ina papunta sa kadiliman. Nang mawala sila sa aking paningin, bigla akong napahagulgol ng iyak. Akala ko mabibiktima na din ako. Ngunit sandali lang iyon dahil nagulantang ako nang marinig ang napakalakas na palahaw ni Gary. Mukhang siya ang sinasaktan ng kanyang mga magulang. Hindi ko naman matiis na hayaan siyang ganunin na lang matapos niya akong iligtas. Kaya nagdesisyon akong bumalik. Halos hindi na ako humihinga nang lumibot ako sa kabilang bahagi ng kanilang bahay. Umatungal pa din si Gary at sugatang sinapo ang kanyang tiyan na binutas ni Aling Melba. Nakapamewang ito at galit na sininghalan si Gary. Kitang-kita ko kung paano siya nagbago ng anyo. Mula sa pagiging isang tao hanggang sa siya ay maging isang aswang. Kay daling pumula ng kanyang mga mata na tila ba walang ibang ninais gawin kundi sindakin ang sino mang nais na kumalaban sa kanya, kasama na ang kanyang anak. Hindi nakatiis na pumasok ako sa kanilang bahay at nagsisigaw na nakiusap na lubayanan ni Aling Melba si Gary. Gayon na lang ang aking nadaramang takot ang makita ang pagbaling niya sa akin. Tila naamoy niya ang aking takot dahil mabilis pa sa 4:00 ang nilundagan niya akong kaagad. Nagsisigaw ako at sinubukang nagpumiglas. Nanlaban ako ng gusto nang sa gayon ay magawa kong makawala sa kanyang madudulas na kamay. Si Gary ay nakikiawat na din ngunit dahil sugatan siya ay wala naman siyang nagawa. May mahabang kuko si Aling Melba na sa tingin ko ay kayang bumutas ng kahit na anong bagay. Siguro nga kahit bakal kaya niyong butasin. Iuumang na lamang niya sa aking tiyan ang kanyang mahabang kuko kung hindi lang ba biglang umatungal ang aswang at tila nasasaktan. Tumilapon ito sa malayo kaya napagtanto kong may lalaki palang umatake sa kanya. Halos mapao sa kakasigaw ang aswang. Sugatan siyang bumagsak sa lupa. Dali-dali akong nilapitan ng lalaki at tinanong kung ayos lang ba ako. Nakilala ko ito. Si Tatay. May hawak siyang buntot pagi at may mga kasamang taga-baryo. May dala silang sulo at inanunsyong nadakip na daw ang aswang na si Aling Melba. Ayon sa aming kapitan, matagal na daw palang hinahanap sina Aling Melba dahil may ginawa din silang krimen sa kabilang bayan. Kaya kailangan nilang harapin ang konsekwensya ng kanilang kasibaan. Hindi ko alam kung anong parusa ang ipapataw sa kanila pero hindi ko na sila nakita mula nang dakpin sila ng mga tao. Nawalan na din ako ng balita pagkatapos umalis ni Gary na humingi pa sa akin ng tawad at nangakong hindi na magpapakita pa. Sa ngayon po ay matiwasay naman ang aming buhay dito. May asawa na ako at 2 anak. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel, sir. At God bless. Muli po, ako po si Troy ng Samar. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Jam. 29 anyos. Isa akong bakasyonista na tubong taga Masbate. Ngunit dahil nga sa taglay kong palayaw na gala, ay literal talaga akong naging taong gala. At itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa Samar. Marahil ito ang dahilan kung bakit marami akong napagdaan ng hindi basta-basta. Dahil sa bawat lugar na aking mapuntahan, hindi talaga nawawala mga nilalang na tawagin na lamang nating
mga aswang. Naengganyo lang naman kasi akong ibahagi itong aking kwentong katatakutan na may kinalaman sa mga nasabing nilalang. Isa nga po pala ako sa suki ninyong subscriber at magpahanggang ngayon ay nag-aabang pa ng maraming kwentong ibinabahagi ninyo sa inyong channel. Nakahiligan ko nang makinig sa inyong mga ibinabahaging kwento at palagi akong nag-aabang ng mga bagong uploads. Sabihin na nating ito lang ang unang beses na nagpadala ako sa inyo ng aking kwentong karanasan. Pero ilan sa aking mga kaibigan ay minsan ko nang napakinggan ang kanyang kwentong kababalagan. Ito ang dahilan kung bakit nagpatulong ako sa kanya na maipadala sa inyo itong aking kwento. Kapag hindi ko kasi ito naibahagi sa inyo at sa ating suking mga tagapakinig, baka mabaliw pa ako sa kakaisip kung bakit naging aswang ang aking kaibigan nang pahiramin ko siya ng aking pagmamay-ari na Berton. Solong anak lang ako ng aking mga magulang. Si mama ay isang guro na nagtatrabaho sa isang universidad sa Maynila. Si papa naman ay isang abogado at abala din katulad ng aking ina. Hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Hinayaan na lamang nila ako. Siguro naisip nilang hindi talaga nila ako mapipilit sa kahit na anong aking gusto. Kung saan-saan po ako nakakarating, marami na akong lugar na napuntahan. May mga nakilala na akong mga taong alam kong balang araw ay kikitain kong muli. Dahil lang sa isang bagay na hindi ko kailanman inaasahang mapapa sa kamay ko. May natagpuan akong agimat. Ayon sa matandang si Manong Albert, ang albularyo ng Masbate ay taglay ko daw ang agimat na pagmamay-ari ng isang aswang. Kaya nitong maging putihan. Kayang lumipad at magpabago-bagoy ng anyo. Kayang tumago sa kung saan-saan. Literal na nakakatakas ang kahit na sinong may hawak nito sa kapahamakan. Hindi ko naman alam na ang nakakaligtas lang sa kapahamakan ay ang mga taong may hawak niyon. Natuklasan ko ito nang minsang pasukin ng isang magnanakaw ang aking tinutuloy ang kwarto sa isang inn. Ang mga taong nakasagupa ko ay mga sindikatong magnanakaw. Bali may hinahanap silang isang importanteng tao tapos napagkamalan lang ako. Nagkagulatan kami matapos nilang pumasok sa aking kwarto. Nagkatitigan kami at nakita nila ang pagmumukha ko. Kaya naman nang mapagtanto nilang mali ang kanilang tinutugis ay inaangat niya ang baril at pinutok ito sa akin. 3 magkasunod-sunod. Bumalya ako sa dingding pero hindi ako nasawi. Nagkatinginan pa kami ng lalaki pero mas nagulat siya nang iangat ko ang aking damit. At makita niyang nagsipaghulugan ng 3 bala na ipinutok niya sa akin. Hindi man lang ito tumagaw sa aking katawan. Nanlalaki ang kanyang mga matang, tinawag akong maligno tsaka nagtatakbo palayo. Tumawa ako ng malakas at animoy lasing na tumayo. Medyo nahilo lang ako sa kanyang sinabi. Pero mas natawa ko sa ginawa niyang pagtakbo. Para siyang natakot sa akin kaya wala naman ako magagawa kung hindi. Hinayaan lang siya. Simula noon, alam ko nang may kakaiba sa akin. Kaya naman nang makausap ko si Manoy Albert, ipinaliwanag niya sa akin na may pambihirang kakayahan ako na wala sa iba. Huwag ko lang daw abusuhin dahil baka ako din ang tatamaan nito sa huli. Hindi ko kinakalimutan ang sinabi niyang iyon sa akin. Kaso lang, may mga kaibigan akong likas na mahilig din sa mga kakayahang mayroon ako. Lalo na ang kaibigan kong si Goryo.
Tuwing umaalis siya para maghanap ng madidiskarte ay lalapit kaagad siya sa akin para hiramin ang bagay na pinakaiingatan ko. Aminado ako na sa sitwasyong ito ako nagkamali kasi mahigpit na ibinilin sa akin ni Manoy Albert na huwag ko daw ipapahiram kahit kanino ang agimat na taglay ko. Pero sinusuway ko iyon sa isiping wala naman si Manoy Albert sa tabi ko at malamang hindi niya mapapansin ang ginagawa ko. Saglit lang naman din itong gagamitin ni Goryo. Ibabalik niya din naman kaagad. Matagal ko nang kilala si Goryo. Isang taon na din simula nang mapunta ako dito sa Samar. Sa katunayan niyan, siya ang unang naging malapit sa akin sa lugar na ito. Siya ang una kong pinagtanungan ng tungkol sa mga aswang at sa mga kakayahan ng mga ito. Kaya nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa pangangailangan niya ng proteksyon, ay walang patumpik-tumpik na ipinahiram ko sa kanya ang aking agimat. Sabi ko pa sa kanya, ingatan ang ipinahiram kong agimat sa kanya. Huwag niya itong iwawala o ipapagamit sa iba. Sinunod naman niya ang sinabi ko. Kaso lang, may ginawa siya dahilan para sakupin siya kaagad ng madilim na bahagi ng kapangyarihan na mayroon ang agimat. Lingid sa aking kaalaman ay nagnakaw siya. Lingid sa aking kaalaman ay nagnakaw siya at pumatay. Ito ang dahilan kung bakit nilamon siya ng kasamaan. Otomatiko siyang nagbago ng anyo. Malayong malayo sa tunay niyang itsura. Talagang nakakasindak at nakakatakot. Ang totoo niyan ay nagwala siya at hindi makapaniwala sa sinapit niya, ngunit paano niya maibabalik ang kanyang itsura dati. Maski ako ay hindi alam kung paano siya gamutin. Sinubukan kong lumapit kay Manoy Albert para ipaalam ang nangyari kay Goryo, pero pinagalitan niya lang ako. Napaka-irresponsable ko daw na tao. Bakit ko pinahiram ang isang personal na bagay kagaya ng aking agimat? Sana daw ako na lang ang gumamit. Kaya naman kahit wala na akong ibang naisip na paraan ay palagi ko pa ding dinadalaw sa kanilang tahanan, si Goryo. Ginagawa ko ang lahat para makahanap ng solusyon sa aming pinoproblemang kinakaharap. Nagulat nga ako nang minsang dumalaw ako sa kanila at naabutan ang kanyang nanay na iginapos ang aking kaibigan. Hindi naman umaangal si Goryo, pero nang kausapin ko siya, aniya, kailangan niyang magpagapos sa takot na baka makapanakit siya. Umiling ako at sinabi sa kanya na hindi ba niya kayang ilabas ang agimat na hiniram niya sa akin. Aniya, gusto niyang ilabas, pero habang pinipilit niyang ihuhalay ang kanyang sarili sa agimat, ay parang mamamatay siya. Sinubukan niyang iwanan ang agimat, ngunit bigla na lang siyang nahimatay at hindi na makahinga. Mabuti na lang at natulungan siya ng kanyang inay na maibalik sa kanyang bulsa ang agimat. Pero ayun nga, naging aswang na siya. Ang masakla pa, nagawa niyang makapanakit sa bayan at ngayon ay pinaghahanap siya. Pagsapit ng gabi, nagsimula na sa pag-atungal si Goryo. Sinusubukan niyang kalagin ang pagkakagapos sa kanya. Ang mukha niya ay nagbabago ng paunti-unti hanggang sa isang iglap. Nagbago na ng tuluyan ang kanyang anyo. Nanginig ako nang magkatitigan kami ng kanyang mapupulang mga mata. Dito ko na napagtantong iba nga ang nangyayari kay Goryo. Literal na nagtatransform siya mula sa pagiging tao hanggang sa maging isang aswang. Mabalasik ang kanyang mukha kung makatingin sa akin, para bang nakahanda ng lumapa. Pero wag niya akong pagkainterisan. Inilabas ko ang aking dalang buntot pagi para pangontra kung sakali mang balakin niyang atakihin ako. Pagkaramdam ko habang nakatitig ako kay Goryo ay sinasaniban nito. Nagwawala siya hanggang sa kalaunan
Nagagawa na niyang paluwagin ang mga gapos niya. Dito na ako nataranta. Pakiramdam ko wala na akong mapupuntahan. Nang sa tingin ko ay susugurin na niya ako. Kagad akong hinawi ng kanyang tatay Tonyo at siyang humagupit sa aswang na si Goryo. Umatungal si Goryo at nagwala. Hindi ko tuloy may iwasang maawa sa kanya. Kaya naman nagpaalam ako sa kanila na papakiusapan na naman si Manoy Albert na gamutin si Goryo. Isa si Manoy Albert sa kasama ko noon sa pagbabakasyon sa Samar. Kasi dito nakatira ang kanyang panganay na anak na may asawa. Pasalamat na lang din ako kasi nasa malapit lang nakatira ang matanda. Kaya mabilis ko lang siyang matuntun kagaya ng mga panahong ganito. Lakad takbo ang aking ginawa. Kahit gabi na at hindi na ako dapat na rumoronda sa paligid ay nilakasan ko ang loob para lang mapuntahan si Manoy Albert. Naabutan ko siya sa kanilang bahay na inilalagay ang kanyang mga kagamitan sa kanyang bag at nagkasalubong kami sa may pinto. Anya, panahon na raw para gamutin si Goryo. Napamulagat ako. Anya, hindi ko na daw kailangan makiusap sa kanya kasi alam na niya ang dahilan kung bakit nagkaganon si Goryo. Ito ay sa kadahilan ng may nangyanggaw pala sa aking kaibigan. Hindi ito tungkol sa agimat na ipinagamit ko sa kanya. Ang katotohanan, ang agimat pa raw mismo ang pumipigil sa kanyang pagkataong aswang na lumabas. Kinabahan ako, nagmadali sa pagsunod sa kanya. Tinahak namin ang madilim na kalsada habang pinakikinggan ang ingay ng mga huning nasa paligid. Nag-aalala ako kay Goryo. Alam kong medyo maloko ang kaibigan kong iyon pero maalalahanin naman ito at hindi basta-basta pinababayaan ng mga tao sa paligid niya. Palapit na kami sa bahay ay dinig na dinig pa namin ang ingay ng sigawan sa loob. Para bang nagkakagulo na ng husto. Kahit hindi naman nila nagagawang lumabas. Sana lang. Walang sinaktan si Goryo, kahit sino sa kanilang dalawa ng kanyang nanay at tatay. Binuksan ko na ang pinto dahil hindi na naririnig ni Mang Tonyo ang pagtawag ko. Nang buksan ko nga ang pinto ay nagulat na lang ako nang makita ang magulong bahay ni Goryo. Naabutan ko ang kanyang nanay na duguan habang inaasikaso ng kanyang asawa. Wala si Goryo. Nanginginig na tinanong ko si Mang Tonyo kung nasaan ang lalaki. Sabi niya, tumalon daw sa bintana. Hindi na nagpaawat. Literal na nasaksiyan nila kung paano nalantakan ng kanilang anak ang daga na kay bilis nitong nahuli. Napalunok at nagulat nang iabot sa akin ni Manoy Albert ang isang lubid at buntot pagi. Anya, hindi pa lubusang nagagawa ni Goryo na kalimutan kaming mga kaibigan niya. May paraan pa para maibalik siya sa dati. Ngunit kailangan talaga na hulihin si Goryo. Nang sa gayon ay gumaling na ito ng tuluyan. May nahagip akong aninong papatakbo sa kakahuyan. Nagmamadali ako sa paghabol. Alam kong si Goryo iyon. Hindi nga ako nagkamali ng dinig nang marinig ko ang atungal niya sa malawak na kakahuyan. Halos hindi ako makahinga sa labis na takot. Naisip ko, magtatago na lang muna ako sa may daanan para hindi niya ako makita. Nang matanaw ko nga siya sa di kalayuan ay dito na ako napaabante sa paglalakad. May dinambahan si Goryo sa lugar kung saan siya nagpunta. Napagtantong isa itong aso base sa pag-iyak na ginawa nito. Saglit lang na nagkikisay ang aso at lupaypay na ito. Makalipas pang ilang saglit, hayok na lumingon sa akin si Goryo at sumingasing. Aminado akong natakot ako sa kanya kanina. Kasi nga malakas siya at kaya niyang gawin lahat sa isang iglap lang. Natatakot man, sumugod na din ako sa kinaroroonan ni Goryo.
at hinampas ng dala kong may kahabaang buntot pagi na ginamit ko bilang pangontra sana laban sa kanya. Ayoko siyang saktan pero baka kailangan. Nangangalit sa galit ang aswang nang tamaan siya sa kanyang likod. Tila ba na insulto siya sa ginawa kong pag-atake sa kanya. Bumakas din ang gulat sa mukha ni Goryo nang makita ako. Kaya sinabi ko sa kanya na alam ko ng katotohanan na wala siyang dapat ipag-alala. Ako man ay nakahanda siyang ipagtanggol oras na makita kong kuyugin siya ng mga tao. Hindi naman kasi ang aking agimat ang nakapagpaaswang sa kanya, kundi ang kasama niyang nagnakaw. Kagaya ng inaasahan, wala na akong makukuhang sagot kamala kay Goryo. Kasi wala naman siya sa kanyang sarili. Umatunga lang siya, pasugod sa akin. Kaya naman humarang kaagad si Manoy Albert. Siyang nais na kumalaban sa aswang. Na hindi kaming dalawa nang makita ang paghaba ng dila ni Goryo. Hanggang sa sumayad na yata ito sa lupa. Ako naman ay inahanda din ng aking armas para makatulong. Hindi naman pwedeng basta nilang manggulo si Goryo. Gayong ang sadyangan namin ay ang mapagaling siya. Hinayaan kong mag-angilan ang dalawa. Albularyo laban sa aswang. Naglaban silang dalawa at nagtagisan ng lakas. Kinakalmot ni Goryo si Manoy Albert at pinagbabalya naman siya nito. Tumilapon si Manoy Albert nang ihagis siya ni Goryo papalayo. Nang masugatan ng kanyang labi, napapikit si Manoy Albert. Umuusal siya ng ritual na alam kong siya lamang ang makakaintindi. Bumaling naman si Goryo sa aking kinaroroonan, sabay baling ulit kay Manoy Albert. Nag-aalala ako. Matanda na si Manoy. At baka hindi na niya kakayanin ang pagbalya pang muli ni Goryo sa kanya. Kaya naman nag-isip na ako kaagad ng paraan kung paano siya mapipigilan. Napangisi si Goryo at hindi na nagdadalawang isip ang daluhungin ulit si Manoy Albert. Pakaramdam ko ay kayang-kaya niyang punitin ang lamang loob ng matanda ngayon din. Nanginginig na kumilos din ako. Hindi na siya nakaangal pa nang ibaon ko ang sibat sa dibdib ni Goryo. Bumulwak ang masaganang dugo sa kanyang damit. Hindi makapaniwalang napatitig si Manoy Albert sa akin, kaya naman subigaw siya at pinagsabihan ako. Kailangan niyang linisin ang kaluluwa ni Goryo para gumaling ito at bumalik sa dati. Nag-iyakan naman ang mga magulang ni Goryo kasama ang ilang mga kababaryo namin para makinood pa sa mga nangyayari. Kaagad akong matras at iniwan si Goryo. Hindi naman malalim ang pagkakasaksak ko sa kanya. Kailangan ko lang ayusin ang pagkakaupo ni Manoy Albert para maisagawa niya ng maayos ang ritual. Habang umuusal ng dasal si Manoy ay sinasabuyan ko naman ng asin si Goryo. Umatungal siya na para bang sinasamniban. Kaya nagkikisay at nagpumiglas. Nararamdaman kong may isusuka siya dahil namumula na ang kanyang muka. Habang nanginginig ang kanyang muka, awang napatitig ako sa kanya. Maya-maya lang ay nakita kong nagselapitan na si Mang Tonyo at pinagtulungang itali si Goryo. Hanggang sa hindi na nga niya magawang makawala pa. Dito, pinainom siya ng langis dahilan para mas lalong sumama ang kanyang pakiramdam. Nakailang hinga siya ng malalim hanggang sa magawa na nga niyang isukang kung anong bagay na nakabalandra sa kanyang lalamunan. Isang hugis butiki na may kulay itim. Punong-puno ito ng berdeng laway na parabang plema. Kaya napatakip kami ng aming mga ilong nang umalingasaw kaagad ang masangsang na amoy nito. Dito ko napagtantong ang mga mangyayanggaw pala ay walang pinipiling oras, panahon o kahit sitwasyon. Basta nais nitong manghawa ay nagagawa ng walang abiso. Para lang dumami silang maging miserable ang buong pagkatao.
Naawa ako kay Goryo pero nagpapasalamat ako. Kahit papano ay naging maayos na din naman ang kalagayan niya at nagagawa niya niyang ikalma ang kanyang sarili. Ikwento niyang alam daw niya ang tungkol sa magnanakaw na nanghawa sa kanya. Pinasahan siya ng Berto dahil ayon dito, kaya ng Berto na iyon ang bigyan siya ng mas marami pang kakayahan. Buti na lang daw at ipinaharam ko sa kanya ang Berto na nagsilbing proteksyon sa kanya. Kabaliktaran ng sinabi kong ito ang magdudulot ng kapahamakan sa kanya. At kalaunan nga ay nagtuloy-tuloy ang pagiging okay ni Goryo. Buti na lang ay hindi ko siya napuruhan ng sinaksak siya. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel, sir, at God bless. Muli po, ako po si Jam ng Masbate.